So hello guys, so ayun na nga no, nakapag-post na tayo ng unang video sa pagbabalik ko sa mundo ng electric vehicles. So sana napanood nyo yun no, yung diniscuss ko dun yung mga dapat i-consider bago magsaksak ng high amp charger sa anong tawag nun? Extension tsaka sa mga guidelines bago magsaksak ng high amp charger sa socket. Importante yun, sana mapanood nyo, lalo na yung may mga units na. Okay, so ngayon naman, ang init no, kaya ako nakakunot yung upo ang init. Ngayon naman, ang i-discuss natin is importante din to at napakarami nagtatanong nito. Ano ba dapat ang brand na bibilhin ko? Saka ano ba nga mga dapat na i-consider ko or i-consider nyo na mga bagay bago bumili ng electric vehicles, or lalong lalo na sa electric motorcycles. Okay, so yun naman i-discuss natin. At saka everyday siguro I decided na mag-vlog, mag-post ng video everyday no. Lalo na kay Storm X. Kasi maraming nag-aabang, maraming naghihintay. Gaano ba katagal ang itatagal ni Storm X? Ano bang mga dapat niya i-check? Marami akong videos na nakapila na i-vlog. Pero for now, yun muna kasi importante yun. Bago kayo makabili, panoorin nyo to bago kayo bumili at mag-decide na bumili ng unit ng especially electric motor. Hello everyone! So ginabi na tayo no. Sa haba ng biyahe, pero actually nasa 93 lang ata ako ngayon, 93 kilometers. But anyway, as I said, yung topic natin for today is tips on things that you have to consider in buying e-motorcycle and as well as electric kick scooters. Okay? Kasi karamihan sa mga bibigay kong tips is applicable din sa EKS. Alright? So bago ang lahat, tingnan muna natin kung ilang kilometers na si B. Si B siya yung name ng Storm X ko. So, okay, tingnan natin. So ayan, kararating lang natin. Gabi na. Gabi na tayo. Tingnan natin ilan ako doon. 1, 4, 0, 3, 62%. Ano na yan? 70. Okay kasi gabi na mga oras. 10:52. So ayun, going back guys. Anyway, naka 16 days na pala si B. 16 days na siya na. Maraming siguro 10 tips yung mga ibibigay kong things na dapat yung i-consider in buying e-motorcycle kasi hindi siya katulad ng motor no. Sa motor, for me sa akin, pag ako bumili or gusto ko ng motor, gusto kong bumili ng motor, ang una kong tinitingnan is power. Okay? Sunod, aesthetic, 'di ba? Syempre, kaya subjective kasi 'yun Kanya-kanyang preference yung aesthetic So, yun lang. Pero sa e-motorcycle, generally speaking, yung mga sasabihin ko, ito yung guidelines na dapat nyo i-consider para hindi kayo dumoble ng gastos. Okay? So, number 1, nalista ko siya, as I said, kasi guidelines lang natin, medyo makakalimutin ako. So, number 1, range. Yung sa range, sa battery nyo malalaman yun. Yung mga nakikita nyo 50 AH, 72 AH, yun. Yun yung layo, kung gaano siya kalayo aabot. Okay? Kung yung sa V naman, yung nakikita nyo 60V, 72 AH, yung 60, yung power niya yon 72 volts, yung mga ganon, 67 volts. Okay? So, i-consider nyo yung range. Number 1, ano dapat nyong tingnan is, ano ba yung, pang-commute ba to? Pang-daily work mo ba to gagamitin? Like, let's say, 10 kilometers papunta, 10 kilometers pabalik. So, that is 20. Tapos, gagamitin mo ba siya or kung gagamitin mo rin ba siya sa long ride, di ba? Occasionally. So, dapat medyo mas extended dun kung siyempre gagamitin mo yan sa long ride for sure. But kung hindi naman masyado, meron din kasi talagang hindi naman ma-ride, sa office lang gagamitin, magstay ka na lang sa ganong mas mababa yung need mong budget, di ba?
let's say, abot siya ng mga 70 kilometers. O di kung 20, di 360, di every 3 days ka lang magcha-charge. Di ba? So, yung dalawa na yon dapat i-consider mo yun. Saan mo ba gagamitin? Sa commute? Pang-errand ba? Or pang-long rides mo ba? 'Di ba? Kung ang office mo yung mga 30 kilometers, 40 kilometers away in a day. So mahaba-haba 'yun. Kasi ang balikan mo 80. So dapat magbigay ka rin ng headroom doon. Hindi pwedeng 80 lang na sakto dahil meron yang ang battery depende kung lead acid 'yan or lithium 'yan. Kung lead acid 'yan, ilang percent lang nagagamit mo sa lead acid. Pag sa lithium naman 20-80 kasi hindi naman sinisiro-zero 'yan eh. Let's say ang battery mo lithium, 80% ang full charge mo, 20% ang discharge mo. Pag nag 80% stop ka na, pag 20% stop ka na din. Hindi ka na, wag mo nang isagad doon ng ganun dahil madaling masisira ang battery. Okay? So pangalawa, battery quality. Okay? Sa battery quality, gaya ng sabi ko, ang batteries kasi merong lithium, may graphene, merong lead acid. Alam ko ang graphene, lead acid din yun eh, pero mas in between siya ng, gitna siya ng lead acid muna, medyo hindi ganun kataas ang quality, tapos graphene, tapos lithium, tapos LiPo. Marami pang iba, may LiPo NC, may lithium NCM, may ano, pero basically yun yung tatlong ginagamit ngayon na nasa Pilipinas. Okay? So pinaka-common is lead acid, tapos may graphene na din, tapos may LiPo. Okay? So i-consider mo, uubra na ba sa iyo ang lead acid? 'Di ba? So kung okay na sa iyo ang lead acid, powerful din naman, marami nang nabibilhan ng lead acid. So you don't have to mas mura yung pa isa. You don't have to worry kung saan ka bibili, marami nang nabibilhan. Graphene, I'm not sure kung may nabibilhan na ng meron naman na siguro, baka hindi lang ako aware. Graphene lead acid. Tapos sunod, lithium. Okay? So, lithium, marami akong kilalang builders pero kung bago ka lang sa mundong to, soon makikilala nyo rin sila. But marami nag-worry sa battery sa expense sa battery ng lithium kasi hindi nga naman talaga siya mura. Wala naman nagsasabing mura siya. But it's gonna be another topic on paano kayo makakatipid sa lithium battery. I-discuss ko din yun. But doon muna tayo, stick muna tayo dun sa topic na battery quality. I-consider mo yung battery quality dahil mahalaga yun. Okay? Pangalawang things na i-consider mo sa battery, removable ba? Siyempre, hindi naman tayo lahat nakatira sa alam mo, mga residential, sa mga subdivisions, villages, or sa mga barangay na direct lang yung house mo, pwede mong i-charge. May nakatira din sa mga condos, di ba, sa mga buildings. Removable ba? Yung walang access sa charging, di ba? Yung hindi pwedeng, hindi makakapag-charge pag nasa place na nila dahil may iwan yung unit sa baba, and then kung nasa pang ilang floor pa sila, hindi lang mabibitbit yun. So, i-consider nyo yun. Removable ba yung battery? Huwag ka agad ma-excite. Ay, gusto ko yan. Maganda yan. Tapos mamaya marirealize mo, ano ko pala i-charge to? Hindi naman pala removable ang battery. Tapos nabili mo na yung unit. Di ba? So, pangalawa yan ha. Pangalawa, motor power. Pangatlo. Pangatlo natin is motor power. Ano bang i-consider mo sa motor power? Yung place mo ba maraming uphills? Like maraming mga naka-inclined na daan? Kasi pag bibili ka ng unit, tapos ang unit mo 1,500 or 1,000 watts lang, tapos puro uphill yan, tapos may angkas ka pa, mahirapan yan. Mahihirapan yan. Madaling masisira battery mo dyan, saka motor power mo, madaling mag-wear and tear. Diba? Pati controller. Kasi kung mababa ang power, most likely, mababa ang controller niyan. Diba? Mababa ang controller, mababa din ang battery capacity. So, i-consider mo yun. Kung maraming incline sa inyo, like kung doon ka sa Baguio, di ba? Malapit ka sa mga... Dito kasi sa San Pedro, maraming uphills din sa Magsaysay Road. Parang need mong i-consider yung bagay na yun. Ilan ba dapat ang watts na kailangan ko para hindi madaling mag-wear and tear yung unit ko?
Pag mababa ang power ng unit mo, mababa ang hub, mababa ang controller, mababa ang battery capacity, madali mag-wear and tear yan. Tapos, sasabihin mo mahina yung unit kasi hindi siya match sa place mo. Pero kung karamihan sa pupuntahan mo is puro flat roads lang, pavements lang, so okay lang yun. Okay na yan sa 2,000, sa 1,000, 1,500 or mga 3,000, yan. Uubra na yan kung puro flat roads naman. Okay, so motor power. Consider nyo yun. Yung motor power na sinasabi ko, yun yung nakita nyo sa likod yung hub. Yun ang motor hub. Yun nagpo-provide ng power para doon umanda sa acceleration ng unit nyo. Okay? So, next is yung charging. Consider nyo yung charging convenience. Ano bang mga dapat yung i-consider sa charging? Number one, ano ba siya? High capacity charging ba siya? O fast charging ba siya in short? 'Di ba? Kasi kung ang unit nyo gagamitin nyo sa pang-errand or sa business, tapos ang charging nyo is 8 to 12 hours, tapos low capacity ang battery, let's say ginagamit yung pang-deliver sa business nyo, tapos tuloy-tuloy yung gamit ng unit, maya-maya ang gamit ng unit. So sasaglit lang yun. Low power na yung battery mo, tapos bagal pa mag-charge, tetenga business mo. 'Di ba? Matitenga business, matitenga delivery mo kasi pag naglobat yan in 4 to 5 hours, or let's say ang capacity niya is 70 km, 60 kilometers or 50 kilometers, tapos mababa lang yung slow charging. So ibig sabihin, pag nakailang deliver in a day, tapos naubos na yung 50 kilometers, 40 kilometers, i-charge mo ng 8 to 12 hours, tenga business mo. 'Di ba? Tenga ang deliveries mo. So i-consider nyo yun. Pero kung pang office naman, tapos 40, 60, 70 kilometers, pwede na yun kasi magstay ka naman sa office in a couple of hours. Kung pwede sa office nyo mag-charge, di okay. Pag hindi naman, at least kaya niya yung magbalikan. 'Di ba? So, bahay mo na ulit sunod siyang isa-charge. Alright? So, at saka yung accessibility, yung type 2 ba siya? Or yung normal, ang sakit niya ba pang normal? Kailangan pa ba ng mga adapters? Yun, i-consider nyo rin yun. So, pangat na 1, 2, 3, 4. Pang-apat natin is parts. Pero last na to. Last na lang natin to. Budget. Okay? So, dito maraming rito. Malaking concern to ng karamihan, di ba? So, hindi naman tayo lahat mga, alam nyo na, ganon kami big time. I-consider sa budget, ano bang gusto mo ng high capacity pero budget mo medyo average. Gusto mo ng let's say paggagamit kasi masasayang yung pera eh. Pag bumili ka ng high capacity, tapos gagamitin mo lang siya sa office, let's say 20 or 15 kilometers ng balikan mo, 7.5 lang yun. Kilometers. Tapos yun na, tapos tenga na yung unit. Wala nang paggagamitan. Pero kung nagagamit mo siya in multi-purpose, let's say na panggagamit mo sa errand, okay lang yung high capacity na yung bilhin mo. Pero kung medyo short sa budget, marami naman papasok sa budget na pasok sa dun sa magiging range mo na kailangan. Okay, sa kailangan mong power, kailangan mong range, 'di ba? I-check nyo mabuti yun para hindi kayo dumoble-doble ng gastos. Okay? So, yun, weight din. Okay? So, babagsak din siya sa budget saka dun sa lahat ng sinabi ko dahil i-consider nyo yung weight. Lalo na, let's say, sabay kayo ni girlfriend mo or ni wife mo pumasok. Tapos ang weight nyo, let's say, yung guy is 80 kilos, yung girl is 60, 55 or 65 kilos. So, 80 plus 60, 140. Itanong nyo yun, anong capacity ng unit?
na kayang kargahin. Okay? Yung sinasabi niyang ang sinasabi ng mga sales agent na ito po yung capacity niya, kailangan true rated 'yon. Kasi magkaiba 'yon pag inaandar tinetest nila, oh ito 70 sa 1, 80 plus sa 2, 90 sa 3, mga gano'n. Magkaiba na 'yon pag may sakay na, hindi na 'yon ng same ng power. And then yung kakainin nun magkaiba din. Okay? Katulad kay Storm X, kami ng wife ko, nang tinest ko nun ako mag-isa, talagang totoo nakakaabot siya ng 180 and actually more than that pa nga eh. Pag ako mag-isa, pag kami ng wife ko na sa analysis ko, safe lang kami sa 130 to 140 kilometers. Kasi wife ko medyo mataas din. Nasa 60 kilos lang siya. Ako mga sa 80 plus. So, nasa range lang kami ng ganun. Ang pinaka-safe namin, lalagpas naman siya, pero kasi lagi akong sumusunod sa 80-20 rule. Kung imo-more than ko that. Pero kung susundin ko yung 80-20, sinusunod ko lagi na 80-20, nasa 140 to 130 to 140 kilometers lang kami. 'Di ba? May konting sobrang konting uphill lang 'yun. Wala pa gaanong talagang todong uphill 'yun. Konting uphill lang. Tapos, 'yun yung weight, kailangan i-consider niyo 'yun na 'pag may weight na ba, ano nang kayang itanong niyo sa dealer, ano na bang kayang takbuhin 'yan 'pag may weight na. Let's say, oo sa akin aabot 'yan kung ako sakay baka umabot 'yan ng mga 80 kilometers. Let's say ang range ay 80. So, ang totoo do'n mga 70 lang, 75. Pero 'pag sinakyan na ba 'yan ng ganitong kilos, gaano lang kalayo ang aabutin? Tanong niyo 'yun kasi baka ma-disappoint kayo 'pag bilhin niyo ng unit. Sabi 80 tapos ngayon nung nag-range kami ng wife ko, 50 na lang, 'di ba? So, mabibitin kayo, baka maano pa kayo sa daan, mag ma-short yung battery niyo sa daan. So, 'yun yung mga dapat niyong i-consider. Yun din, yung isa, yung daily kilometers mo, kailangan niyong alamin 'yun. Ano ba 'to, yun nga, going back, pang-commute ko ba 'to, gagamitin ko ba 'to sa pang-office, gagamitin ko ba sa business 'to, gagamitin ko ba sa long rides 'to, 'di ba? So, lagi niyo i-co-consider 'yun, ilang kilometers ba gagamitan ko araw-araw. Tapos maglagay kayo ng headroom. Let's say, pag gagamitan ko araw-araw is 20 kilometers to 30 kilometers. Huwag kayong bumili ng saktuhan na 30 kilometers lang yung capacity. Bumili kayo 50, 60. Gets nyo yung point? Kasi may headroom, may efficiency loss eh. Ang may weight, isa pa yun, may weight din. Pag nalagyan na ng weight, magbabago na yung range, kaya maglagay kayo ng headroom sa bibilhin yung unit. Huwag saktuhan. Kung 20 ang gagamitan mo, 30 kilometers pag gagamitan mo everyday, maglagay kayo ng headroom ng 40 to 50 kilometers ang dapat yung bilhin. Huwag saktuhan ng 30 kilometers. So, yun. Yung last natin, yung parts and service and availability. Meron bang parts and service yung pagbibilhan nyo, di ba? So, let's say nadali yung fairings, nasagi yung fairings, pumutok, nagkaroon ng crack. Meron ba? May mabibilhan bang parts? Di ba? Ako, in my experience, in fairness to, hindi ako sponsored ng NXT or ng kahit anong babanggitin kong unit ngayong araw na to, na lalo-lalo na yung mga sasuggest kong brands. Hindi nila ako sponsored. Hindi ako sponsored nitong mga to. Personal ko lang mga nakita yung unit na to. So, kaya masasuggest ko sila sa inyo. Pero sa experience ko kay NXT, kay StormX, after ilang days, nagka-moist yung signal light ko sa right. For whatever reason, hindi naman umuulan, hindi naman nabasa din yun, nag-moist. Or hindi ko lang napansin, kung ano man, nag-moist siya. Nag-moist, nag-start siyang mag-moist, hindi, napapansin ko na yun, pero hanggang humina ng headlight. Kasi syempre may mga diodes yan sa loob eh. Sobrang liit lang ng distance ng mga yan. Nasira yung signal light. Tinawagan ko si NXT Parañaque. Wala namang kaabog-abog. Siguro dapat same day magagawa. Kaya lang kinuha pa daw sa warehouse yung signal light.
The following day, pinuntahan ko. Na okay naman, pinalitan. Wala naman akong binayaran or what. Mabilis lang kasi wala din naman tao. Ako lang. So, walang nagpapaayos. Kaya na-delay pala yun ng isang araw kasi may isang unit doon na ginagawa, XR naman. Kaya lang wiring ang ginawa dahil kinagat ng daga. Ningat-ngat ng mga daga yung wirings. Kaya na-delay ako ng isang araw. So, the following day na ako punta dahil wirings, hindi mo basta-basta magagawa in one day yan. So, naging considerate naman ako. So, sabi ko, sige, the following day na pag natapos nila para wala silang minamadali, lalo na wirings kasi yan. So, sabi ko, okay lang, the following day na lang. Nagagamit ko pa naman yung unit eh. At saka, wala namang kaso dahil yung signal light, medyo, ano naman yun, mas importante yung wirings ng isang customer. So, yun. Sa mga ganon, di ba? Mga ganon experience, malaking bagay yun. Kasi, pag may problema yung unit, tapos, walang available na parts, tenga unit mo. Paano magagamitin? Lalo na kung daily mo siya ginagamit, 'di ba? So yun yung mga dapat yung i-consider, guys. Magkaiba siya sa motor, sobrang magkaiba siya sa motor. Marami kang dapat i-consider. So lastly, yung brands, okay? Kung meron kayong alam na brand na maganda rin na quality, pwede niyo i-share sa comment section below. Pero ito lang yung mga brands so far na napuntahan ko. Di man ako nagpupunta masyado ng Manila. So ito lang yung brands na nakita ko sa area ko na I can say maganda quality talaga. Siyempre, number one, without further ado, NXT. Hindi naman lang ako sponsored, pero aesthetically, gusto ko yung akin yan, preference ko yun. Gusto ko yung mga nilabas nilang unit. Gusto ko yung lahat ng unit na majority sa units na nilabas nila, magaganda itsura. Gusto ko yung, yan, si Stormex, si XR, si Voltaris, si Dynamax. Magaganda yung itsura kasi mga mukha talagang motor. Motorista talaga kasi ako, hindi naman ako, alam mo yun, malaking bagay sa akin yung aesthetic ng motor eh. 'Di ba? Siyempre araw-araw mong gagamitin yan, hindi mo naman personal yung itsura, 'di ba? So, tapos sumunod yung power, may power din. 'Di ba? May power din yung unit. Life po pa yung ginamit, tapos mataas din yung range, sakto sa mga pinagagamitan ko, mga nasa 150, katulad niyan. Pero naka 83 lang kayo. Na-zero ko kasi yan eh, tapos yung chinarge ko. Kung hindi ko yan siniro, siguro ngayon umabot ako ng mga 130 to 140 kilometers. So, sakto siya. Hindi na ako kailangan, alam mo yan, hindi ako kailangan mag-worry na, oh my God, hindi aabot, charge na naman. Sakto siya sa paggagamitan ko or pinaggagamitan ko. Tapos yung power, sakto din. Sweet spot lang siya. Hindi ko pa kasi natitest si XR. Pero for me, okay naman na siya. Okay na siya kasi na-appeal ko na yan. Dami ko ng appeals na dinaanan kasama wife ko. Hindi naman ako nabitin. So, okay siya. Pangalawang brand, going to the next brand, si N3. Okay, si N3 si Garo ni N3 by N3 Electric Motorcycle and Parts and Accessories. Okay? So, makikita niyo yung branch niya sa Tagaytay, Santa Rosa Road. Nandun siya. Pwede niyo i-Waze. Kita siya sa Waze. Si N3 yung Garo, maganda. At marami sila mga budget-friendly na units. Lalo na at reasonable ang mga price na N3. Si Garo talaga maganda kasi si Garo maraming options. Pwede mong i-upgrade naka-lead siya, 72 volts, 38 AH, tapos naka-lead acid siya. Tapos may gulay board, tapos ang laki ng compartment. Tapos ang daming safety features. Pangalawa, pwede mo siyang i-upgrade sa lithium right on the spot. Pwede mo siyang upgrade sa lithium. Pero syempre, it will be another additional. There's gonna be an additional pay for that. Magiging iba yung price kasi lithium na yung gagamitin mo. Pero pwede mong i-upgrade, 'di ba? Tsaka maganda itsura, maganda rin aesthetically yung itsura ni Garo. May gulay board din siya. Marami kang mapagagamitan dun sa unit. Tapos meron din sila mga budget-friendly na units doon. At ayun, shout out kasi diyan ako nagpapalit ng swing arm pala ni Stormex. Babait ng staff diyan. Si Ka-e-bike nandyan, si Sir Jerome, thank you so much. Tsaka kay
sa staff nila. Si Julie, yung cashier, mababait. Okay? So, number 3, yun na ba? Yadeya, syempre. Yadeya. Si Ipok nila, solid yan. Nakita ko na personal yan, na ano ko na rin yan. Maganda. Malaki lang kasi akong tao. Malaking taas kasi ako, kaya medyo kaya si Storm X ang nakita ko dahil gusto ko siyempre bumagay din, 'di ba? Pero maganda quality ng Yadeya. Graphene yung gamit nila Yadeya, eh. So, makita niyo naman sa 'di ba, sa mga hindi ko na kailangan siguro i-explain, kita niyo naman sa mga demo ni Yadeya, 'di ba, nilulubog sa baha or what. Maganda quality ni Yadeya. Pang-apat, Ofero. Kaya lang ewan ko lang sa stock, ang gusto ko sa Ofero yung Starrier Lit 5. Maganda yan, ang laki ng compartment, naka-lithium, dual bat, dalawa breaker. Pwede mong i-on yung isa para isang bat lang muna gamitin mo, and then on mo yung isa pag naglobat yung isa. Ang lalim ng compartment, may gulay board din. Maganda rin itsura. Number 1 yan sa Indonesia. Si Ofero Starrier Lit 5. Maganda din quality niyan. Maganda, kakapal ng fairings. Pang-apat na yan, pang si NXT, si Garo, sino nga yan, Yadeya, si Ofero. Tapos pang-5 ko, last but not the least, si E-Cooter. Si E-Cooter, when we went to inside racing event, nakita ko yung E-Cooter personally. Maganda. Siya rin yun atang, I'm not sure tama ba ako. Siya yung may kadena, may chain siya. Tapos malayo rin ang range, quality din ng battery, quality din ng materials na ginamit sa unit, yung mga fairings and everything maganda. Ganda quality ni E-Cooter. E5 ba yun? E5 model nila, maganda yun. Ayan, gusto ko yun. Malalim din ang compartment. So, yun lang. Kung meron kayong gusto nating i-discuss, marami ako nakapilang videos, hindi lang nagdedire-diretso dahil may ginagawa din ako. But sana nakatulong sa inyo lahat ng mga sinabi ko, mga dapat nyo i-consider. Medyo magulo yung, sana na, alam yun, medyo understandable yung mga lahat ng mga sinabi ko, mga madali siyang maintindihan para sa inyo. I'm trying to simplify everything para sa mga baguhan, sa mga bagong gusto mag-shift, yung mga galing sa motor na katulad nating motorista na gustong mag-shift sa e-motorcycle, is maintindihan talaga, mas maintindihan nila kung ano talaga dapat nilang i-consider, ano dapat na unit ang kunin nila para hindi magdoble-doble ng gastos. Okay? And last one na tip ko, kung may budget, okay, kung may budget ka talaga na nilaan for that, go for higher specs. Para one time lang ang expense mo, hindi doble-doble. That is based on my experience. Meron nga kaming walwala na shop before, and meron din naman, sa EKS naman to, meron din kaming mga units na binibenta noon. And then, this is based on my experience, Laging ganon. Bibili mo na ng lower unit, tapos may realize gusto ko mag-upgrade. So, doble gastos mo. Kung may budget ka nilaan dyan, go for higher specs na tingin mong talagang yun ang gusto mo at yun ang kailangan mong specs. Okay? So, yun lang. Lagi ko sinasabi magdasal kahit hindi nagra-rides, kahit saan magdasal po tayo lagi. Okay? And then, kung may kaalaman, wag ipagdamot, ipamahagi sa mga nangangailangan. Okay? Yun lang. Stay safe tayo lagi and ride safe. Okay? See you sa next videos ko, guys. Thank you so much. Bye-bye.